Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa seguridad ng mga kandidata ng Miss Universe 2016. Maliban sa mga pulis, may mga sundalo rin nagbabantay sa mga lugar na pagdarausan ng pre-pageant activities ng mga kandidata. Eunice Montes sa detalye. Pagpapatuloy ng pre-pageant activities ng Miss Universe 2016, tuloy-tuloy rin ang pagbabantay ng mga kinauukulan para sa maayos, walang aberya at mapayapang pagdaraos nito dito mismo sa ating bansa. Kaya naman, bukod sa mga pulis na nakaantabay sa mga lugar na pagdarausan ng pre-pageant activities, naka-standby na rin ang mga kasundalohan upang tiyaking walang masamang balak na magtatagumpay laban sa mga kandidata. Sa katunayan, dito pa lamang sa National Capital Region ay mayroon ng binuong Joint Task Force na kinabibilangan na mahigit 1,000 pulis at sundalo. Bukod pa dyan ang bawat task force sa iba't ibang probinsya. Kabilang nga dyan ang NAVSOG o ang Naval Special Operations Group na nakatoka sa seguridad ng mga kandidata lalo na sa kanilang pagtawid ng dagat. Actually, for the past days, we conducted rehearsals, we conducted maneuvers in our boat, and then nagkaroon din kami kahapon ng live firing sa aming mga firearms, and I guess that would be enough para ma-secure natin ang ating candidates. Bukod sa mga makabagong armas, kumpleto rin sa protective gears ang ating mga sundalo. Kaya naman, gamit ang kanilang rigid hull inflatable boat, ay inihatid nila ang mga kandidata sa susunod na destinasyon. We are tasked to secure our candidates for Miss Universe. We are tasked to conduct seaborne security, and then we are enough. Our number is enough to secure our candidates. Kaya naman para kay Lieutenant Junior Grade Jean Gone ng Philippine Navy at sa karamihan sa mga sundalong kabilang sa Joint Forces ng Miss Universe, malinaw sa kanilang nagpapatupad ng batas ang malaking tungkuling iniatang sa kanila. Napanatilihing ligtas ang pinakamagagandang dilag ng buong Pilipinas. Para sa PTV News, Eunice Monte, Batangas City.